Bibigay mo sa mga kapitbahay mo dun sa... Yun naman, hindi nawawala na bukod sa sariling pangbenta, kung sino mahingi, kahit sino, Yes. kuha lang dyan. Kasi magandang ipamigay yung ampalaya kasi Yes. yung ampalaya kasi isa, dalawa, tatlo lang. Pwede na pangulam siya, no? Hindi na, hindi naman kakain ng marami yung mga tao ng Yes. mga 1 kilong ampalaya. Hindi nila, kaya okay lang ipamigay din. Yes. And tsaka nakakatuwa kasi, siguro nakakatulong ka pa sa health nila kasi ampalaya napaka-healthy, alam naman natin. Tama. Diba? Ano yan, kapag mataas ang blood sugar mo, may diabetes ka, Tama. kain ka ng ampalaya. Yan. Kahit yung mga anak ko, yung Yes. isang natutunan nila. Ayun. Kumakain na rin sila ng Hindi sila ampalaya masyado ngayon. kumakain ng gulay dati. Gustong-gusto nila yung ginisa lang, may itlog lang. Ayun. Ay tapos yung mga manok ko nangingitlog rin. Kaya Ba, talaga naman gisa- dito na lahat. Dito na, itlog, tsaka yung gisa na ano. Yes. Dito na rin. From garden to table. Si Wes, panguling tanong ko po, Yes. bago mo ko i-tour sa inyong mga napakagandang garden. Alam ko maraming nanonood sa kapwa natin mamamahayag dati, no? Kasamaan sa gobyerno, mga OFW, ikayatin po ninyo sila na magtanim din, subukan din po nila pagtatanim, binibigyan po sa pagkakataon. Okay. Maraming salamat, paring Mer. Kung sa mga kasamahan natin na gusto yung ganitong linya, yung pagtatanim, sa akin, ito talaga yung pinakamagandang libangan sa lahat. Kasi Yes. bukod sa naaaliw ka, nalilibang ka, nagiging healthy ka kasi Yes. yung lakad-lakad. Yes, oh. Yun yung maganda yung Oo. bawat lakad mo, bawat nakakalibang talaga. And ito yung pinakamagandang libangan kasi hindi mo alam kumikita ka na pala. Yes. So yun yung pinakamaganda sa lahat eh. Yung nalilibang ka, naaliw ka, lumilipas yung oras mo, pero Yes. may pinagkakakitaan ka pa rin. Mm. And ito, sa akin, yung pagtatanim tingin ko, ito yung pinakamagandang retirement mo eh. Yes. Na pagtapos ka na sa trabaho mo, pag nag-retire ka, kahit matanda ka na, Yes. i-maintain mo lang yung mga taniman mo. Yes. Tuloy-tuloy na ang kita mo. And patuloy yung paglilibang mo. And Yes. tingin ko, isa to sa nakakabata sa atin eh. Yes. Yung tayong tumatanda na, di ba? Oo. Na, parang babata ka pag ano eh. Yes. Ako dito, pag nandito ako sa ano, parang additional lakas, Yes. additional sigla, pagpasok mo sa trabaho sa Monday, pag galing ka dito. So, Relax ano lahat. talaga, Tanggal lahat. pinakamagandang relaxation, pagtatanim, Yes. yung farming Yes. talaga. At saka isa pa doon na si Wes, nakakatulong ka para i-preserve yung ating inang kalikasan. Correct. Dahil Oo, mga halaman yun na pa. tinatanim mo, naglalabas ng oxygen dyan. Correct. And Yes. yun nga, yun pa, malaking tulong sa kalikasan, and healthy, Yes. yung lahat lahat Yes. ng benepisyo. Andyan na lahat. Makikita mo sa farming, kumbaga wala akong makitang negative side na talagang, kung talagang libangan lang yung habol mo. Yes. Okay, initially, si Wes Jericho. Maraming salamat po Opo, sa pagkakataon. Opo. Mga kababayan, huwag po kayong bibitiw, Sa aming pong pagbabalik, itutur po tayo ni COS Jericho Javier dito po sa Casa Dalisay Farm. Sa aming pong pagbabalik. Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko pa rin po si COS Jericho Javier. Ngayon po ay nandito kami sa kanyang napakalawak na taniman po ng ampalaya. Sir Jericho, napakaganda po nitong taniman niyo pong ampalaya. Paano po ito tinatanim? Una. Actually, yung totoo nito, palipas na itong mga ampalaya na to. Yes, palipas na pero dahil pang bunga. Oo, Okay? Kaya nga nakakatuwa, ang dami pa rin bunga. Kahit patapos na yung ano niya. Season niya. Yung season niya. Yes. Paano po siya tinatanim? Actually, talagang yung conventional na Seeds, talaga. From seeds talaga. And then, ayan, ganyan. Direct planting po siya. Direct planting siya. Direct planting. Okay. Tapos, mula po sa pagkakatanim, kailan ka po pwedeng makaharvest ng bunga niyan? Yun, basta tinanim mo siya, after 45 days, Yes. pwede ka na mamitas. 45 days? Yes. Yes. And then tuloy-tuloy na yon. Minsan, every other day, pwede ka mag-harvest. Oo. Minsan, 3 araw. So, iba-iba. Ibig sabihin, itong 3 buwan nito, 90 days na. Oo. Nasa may 1 buwan kumikita, Yes. lalabas na ng pera to. Hindi naman kasi, syempre, yung ginastos mo rin, Yes. kukunin mo rin yun, Yes. babawin mo rin. And then yun. Pero kapag nagtanim ka po ba ng ampalaya sa isang taniman na ganyan, makukuha muna po yung ginastos mo? Oo. Return of Makukuha investment? mo agad. Talaga? Oo, ganun kaganda yung Ganun- sa ampalaya. ganun Kasi ampalaya. isang tanim mo na. And then, yun ang kaganda, sa susunod, wala ka ng ganong gastos. Kasi Yes. yung tanim mo lang mismo. Oo. Kasi ang malaking gastos dito, itong mga, Ito yung mga balag, yung mga balag, oo. usi, ang tawag dito sa amin sa Batangas, yung mga kawayan na yan. Oo. Yan yung, kasi bibilin mo isa-isa yan eh. Per peraso yan.
Bakit So, kailangan po siyang lagyan ng ganyan na balag? para yan yung gagapangan niya. Yan. Kasi ang Okay. ano yan, sa mula niyan, dito muna siya mamumunga. Yes, ay baba. Taas pataas na Papaakyat siya. Ito yung last niya, yung sa taas. Talaga? Okay, oo. Kumbaga, ito yung huling bunga niya, yung sa taas. Kaya nasa taas na. Yes. Kadalasan yan dati, sa gilid yan. Kita mo, namamatay na yung sa baba, Oo. tapos na yan. Mm. So, pataas ng pataas yan. Yes. Dun At saka mo- hindi ka po mahirapan mag-harvest ng bunga kapag ganito nakabalag siya. Oo, dire-diretso lang Oo, siya. oo. Tapos, hindi po ba yan mahirap alagaan? Paano po ito pag-aalaga nito? Madali lang. Kasi Okay. mga pataba lang. Natural yung, na pataba. Yung pang-iwas lang ng mga peste, yung mga Yes. natural na, ganun lang. Mm. Yung pampaganda lang ng bunga, yung Yes. mga ganun lang na mga pataba na. Mm. Napansin ko nga po itong mga bunga ng mga palaya ninyo, tuwid sila. Oo. No? Madalas nakikita ko yung mga baloktot. Ayun yung ibig sabihin magagandang klase pag ganyan. Okay. Yung mga ganyan tuwid. Oo. Na ito nga, maliliit pa to ngayon eh. Mm. Yung unang mga harvest talaga namin, napakalalaki mga Talaga? gabraso. Ang gaganda, Ito ang medyo maliliit na to ngayon kasi Oo. nga pang Palipas siya. na. Oo. Oo. Yung po bang ang palaya, hindi po ba siya kunyari, tagulan ngayon, di ba? Hindi ba siya takot sa ulan? May mga laman kasi, lalo ng kamatis. Mm. Hindi, pag naulanan yan, pumapangit. Yung po bang ang palaya, all season po ba siya? All season siya. Kasi Wow! yung kagandahan, ito katatapos lang ng malakas na ulan na walang tigil dito sa Batangas. Oo. And okay mo, okay siya. Mm. Minsan nga, sabi nga nung nagtatanong siya, mas gumanda pa nung umulan eh. Yes. Oo, so Ba? kaya okay siya. Oo. Tapos yung maliit ba yan, dinidiligan po ba yan? Yes. Isa-isa? Oo, isa-isa mo yung didiligan. umano-mano. Oo. Taginit po yung Oo. panahon na yun. Minsan, pag ulan, Oo. hindi mo Hindi na. nadidiligan. Dun makakalibre ka na ron. Oo. Oo. Pero yung pataba, mano-mano mo rin Mm. didilig dun sa kanya. Si Jose Jericho, alam ko yung ampalaya, ito po kapag may sakit kang diabetes. Mm. Di ba? Ito yung kinakain eh. Yes, Di ba? napakaganda nito. At saka bukod po sa bunga, yung pong daon nito. Di po Oo, ba? yung talbos. O yung talbos niyan. Oo. Ginagawa na rin po yata ng ano to Sa eh. munggo, pero yung Yan, sa munggo. sarap niyan. Ang daming pakinabang pala nito. Oo. No, malaki yung kanyang health benefits, Ah. ano? Tapos may distansya po bang requirements yan kapag kayo nagtatanim? Kagaya po nito. Kaya po nasa Ayan, gitna tayo. parang standard na ano yan, para yung daanan din lang naman ng tao. Oo. Kasi yung iba, sa totoo lang, hindi ko pa ginagawa, pero yung iba kasi, Mm. yung gitna niyan, tinataniman pa rin nila yan. Yes. Parang kung anong maisip mong tanim, pwedeng kamatis, Yes. okra, Oo. tinataniman nila yan. Mm. Pero kasi syempre ako nag-focus lang ako ngayon sa ampalaya, Oo. kaya ampalaya. Pero ito yung yan, standard na Ayun. para makakadaan yung Baka tao. makakadan. Tsaka tuwid po siya, no? Nakaline siya. Nakalinya yan Okay, siya. dadako tayo ngayon sa pag-harvest, ano? Si Jose Jericho. Pwede ba tayong harvest habang harvest? Kwentuhan tayo? Ito, pwede na yan. Pag ganito bang edad, Pwede na pwede yan. nang i-harvest yan? Oo. Sige, pwede Ayan, natin. ganito lang. Ito rin, meron kita ko tinanggal kanina, nakaharang sa atin eh. Ayan, gupit lang yan. Naku. Ganun lang. Si Wes, ito yung pinakamasarap na part Oo, ng ano yan, ito yung masarap pag-aalaman. Nag-harvest ka. Oo, Okay. ito yung fruit of your labor. Yes, labor, di ba? labor, ano? Na talagang Ito bang ang palaya, kapag tinanim mo, ilang araw bago ka makaharvest ng bunga at pwede mo mapakinabangan? Ayun na, pagkatanim mo yan, Mm. bilang ka na ng 45 days. 45 days. Yun yung standard na 45 days. Yes. After nun, may pitas ka Mm. na. First pitas mo after 45 days. Tapos, tuwing kailan ka po harvest ng harvest? Depende. Pag masipag yung ampalaya mo, Mm. minsan kaya yan ng every other day. Every Harvest- other day? Oo. Itong mga palaya mo, si Wes Jericho, parang ikaw rin eh. Ganun. Napakasipag mo eh. Every other day Ganun, na-harvest ka. Ano nga, Mm. ngayon medyo kaha-harvest lang dito nung isang araw. Tapos Yes. ito, kita mo ngayon, meron na naman pwede, di ba? Mhm. Marami na naman pwede. Oo, tapos ito, baka mamaya may mga kababayan tayong magtatanim ng Mm. palaya. Ah. Hindi mo problema yung pagmamarket nito? Hindi. Alam, Ba? maniwala ka? Oo. Sa umaga, Oo. pinupuntahan na kami dito nung bumibili. Buyer! Dati nagbebenta kami sa palengke, dinadala namin Lian, Asugbo, kasi Yes. sumasama ako sa pagdadala. Yes. Pero dahil kilala na kami ng mga Mm. bumibili sa palengke, Yes. sila na pumupunta dito. Kasi Talaga? mahal ngayon yung ampalaya. Saka maganda kasi po yung bunga eh. Yun nga, yun pa isa. Yes, Pag oo. nakilala ka nila, okay yung tinitinda mo, Oh. ikaw na yung pupuntahan ng mga buyer, ng mga Mm. magdala ko sa palengke. Talaga naman Kaya, oh. yun yung kagandahan dito. Oo. Na, lalo na ito sa bayan namin, kilala na kami, Oo. pinupuntahan na yung kapatid ko, siya nagbebenta, Yes. pinupuntahan na kami Mm. ng mga nagbebenta mismo. Sa iyo po personal, ano pong masarap na luto sa ampalaya? Ako talaga, gisa lang, yung may kasamang itlog lang. Yung katawagan natin Paborito ko yun. mga parang Igigisa mo lang siya. Ginisa, dalagyan ng Itlog lang. itlog. Sibuyas ka ba? Bawang sibuyas lang. Oo. Tapos itlog. Oo. Okay na yun. Ako nga gusto ko rito, ilalaga mo tapos sausawan buro. Ayun, Di ba? ginagawa naman namin yun yung ensalada. Yun, okay. Isa rin sa paborito ko yun. Ensalada. Ensaladang ampalaya, parang salad siya. Yes. Pero
Sarap. Ito Sarap. po, nasa Ampalayaan po tayo ngayon. Nasa Kabuang Morones, sabi nyo kanina, 1.7 square meter po ito. Itong Ampalaya po, gaano po kasukat itong kinalalagyan natin ngayon? Ito ngayon, itong buong Ampalaya nasa 500 lang to. 500 square meter. Okay? Oo. Ano po pong plano yung development dito pagkatapos po ng Ampalaya? Sabi nyo, nag-intercraft po kayo. Ayan, ang ano nga, sili. Sili. Balak namin, baka kung maganda yung benta ng sitaw, Oo. sitaw rin. Kasi pwede rin sa sitaw to eh. Yung setup na to. Yes. So, pwede rin pipino. Mm. Ay, yung kagandahan dito, hindi lang talaga pwede yung ganitong setup kasi, Oo. basta yung mga gumagapang na ano, like yung mga pipino, sitaw, pwede Okay, mo rin siya. patola po. Patola. Upo. So, ibig sabihin itong ating nilagay na bagging na to, Oo. pwede hindi tanggalin. At least 3 years yan, kaya niya. Aba, talaga naman. Kung maganda-ganda yung mga kawayan mo, Oo. baka mas matagal pa. Okay, maganda So, naman po ginamit po yun ninyo. nga, matibay yan. Matibay. And yun nga, pag ano yan, pwede kang magpapalit-palit ng ano, Yes. ng halaman dyan. Pwedeng patola, upo, Mhm. pepino, sitaw. So sa basta mga lahat yan susunod pwede. na mga araw, si kung West Jericho, balitaan mo kami, ano? Yan, Diyan, oo. nagtanim ka ng sili, ito kang palaya, kung ano yung mas magandang kumita. Sige. Para maibigay natin sa ating... makakarating. Yes, ikot tayo. Mag-update ako sa'yo. Okay, ikot tayo ba na rito? Lakad tayo Okay. ng konti si West. Si West, dito naman tayo sa tanim mong okra ngayon. Napakaganda. Ano pong variety ito? Imported na ano yan, pero ito talaga pang sariling gamit Pang lang. sarili. Pang bigay sa mga kapitbahay, Oo. pang sarili lang talaga. Hindi ko Mukhang binibenta. maliit ito, pinruning mo dahil ang dami sanga. Oo. Oo. Ano yan, yung kapatid ko yung nag-ano yan, Yan, nagbabantay naman. pinruning niya. Oo. No? Pero ang dami, ano? Napakaganda. Ito, paano po ito tinatanim? Wala, yan Direct lang. planting? Direct planting lang. Direct ganun sa lang yan. lupa. Oo, Okay. Sa lupa lang. Dito nga natin dito, ba? Mayroon kang mga alagang manok dyan, tsaka Oo. pabo! Yan. Aba? May pabo ko, may Rhode Island Red. Mm. Yan naman yung source ko ng mga itlog. Yung mga organic egg Partner naman. ng ampalaya yan, Siyempre, pag Pag ginisa mo pumitas yung ampalaya, Kung ano itlog, may itlog. from garden to table siya. Oo. Okay, Kaya- itong mga pabo mo, mukhang nagpaparami ka pa. Yes, Yan. ayan na, may mga sisiw na ako na pabo diyan. Yes. And pang sarili rin lang. Yung mga ayun, kasama sa libangan yan eh. Yes. Alam mo na. Okay. Ano pa pong ibang tanim natin dito sa Casa Dalisay? Ayan, nagsisimula ako ng mga fruit bearing trees. Wow. Meron ako Duhat ito. Oo. bayabas. Bayabas. Ito yung lumalaki na yung mangga. Ito avocado. Mulberry po. May mulberry rin ako dyan. Tapos bukod doon, may mga halaman din ako na... Tapos nagsisimula rin ako, may mga bonsai din ako. Naku, kumpleto ka rito, si Wes, Baaliw ka talaga dito. Yeah. Kaya ito talaga yung libangan na kompleto. Nako. Si Wes Jericho, baka meron kayong nais pasalamatan. Maraming salamat. Maraming salamat. Binibigay mo sa pagkakataon, baka may nais Maraming pasalamatan. salamat sa masaganang buhay. Wow. Nakakatuwa kasi follower ako na ngayon nandito ako. Di ba? Ako talaga Yun naman. yung kumbaga sa nakakakilig. So, maraming salamat sa inyong lahat. Okay. Si Wes Jericho Javier, no? Chief of Staff po ni Congressman Erwin Tulfo. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang masaganang buhay.